Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw po, gabi po, tanghali po sa ating lahat. For today's video mga kuys, mga gayas, bakit pilit po nilang iugnay yung pangalan ni Yormescu Moreno sa mga transaksyon nila noon? Ha? Yan pong pag-usapan natin sa video ito dahil ito si Tata inutusan daw ni Mayora, ha? Ayusin mo, Tatay. Ma-disqualification ka dito, wala ka nang madrive na tuda, ha? Ayan po. O bakit nila palaging binabanggit ang pangalan ni Yormescu Moreno? Ano bang kinalaman ni Yormescu Moreno noon, ha? So, mega love shout out po sa ating lahat. Ayan. So, without further ado, let's begin. Toda ko po 2022 nung mapukpukan sa panahon ni Mayor Isko. Kaso po hindi napirmahan. Kaya po sabi ni Mayora, lahat po ng mga ordinansang hindi napirmahan, i-file na lang po ulit para siya na pipirma. Ayan na, klarong-klaro. Sabi ni Mayora, i-file ng lahat ng ordinansa para daw mapirmahan. Well, maganda po yun. Wala, di po tayo against doon, ha. So, konting reaction lang po bago po natin ipagpatuloy yun, ha. Ang tanong kasi, bakit ngayon lang na palapit na po yung kanyang termino na matapos at hindi na siya babalik? At bakit? Ano bang kinalaman ni Yormescu Moreno? Ba't nadadama yung pangalan niya? Ang pagkakalam po natin kung ano lang po yung naipasa na ordinansa o batas dyan sa konsiho, saka po pipirma si Yormescu Moreno, di ba? Tama? Tama. So, di ba dapat ang pipirma noon yung presiding officer? So, sino ba? Hindi si Ate Mayora. O ngayon, bakit damay pa na naman yung pangalan ni Yormescu Moreno? Papanoorin na po natin. Ako po 2022 nung mapukpukan sa panahon ni Mayor Isko. Kaso po hindi napirmahan. Kaya po sabi ni Mayora, lahat po ng mga ordinansang hindi napirmahan, i-file na lang po ulit para siya na pipirma. Sabi pa talaga. Ayan. So, sa ngayon po, wala ho kayong... Ano ho yung original ordinance po natin ngayon? Na tayo po ay nag-ooperate sa LRT2 TODA. Pero wala ho kayong ordinance na hawak? Po, Mr. Chief. Ilan ho yung members po natin, sir, sa LRT2 TODA? Ang bali 30 po, ang active ngayon po 25. On what authority po na ginagamit nyo po para makapag-operate po dun sa area? Bali po, kumukuha po kami ng mayor's permit sa City Hall at nagpaalam po kami sa chairman namin. Anong year po yung mayor's permit nyo, sir? Active po, ma'am. Sir, hanggang ngayon po. Kailan ho nag-start yung mayor's permit nyo, sir? Bali, kumuha po ako noon November 14, 2023. November 14, 2023. Last year lang. Sino kayang mayor noon? Bali, mag-i-expire po ngayon November 14, 2024. Katapos? Last year pa pala. Okay, so... Further amending section 2A4. So meron na ho kasi kayo, sir, ditong ordinance number 7755 before. So ibig sabihin nun nitong draft ordinance po na isinusulong po natin, kayo po ay nagpapa-amend lamang. Bali po, nagpapa-amin kami para magkaroon ng ordinansa uli na bago. Kasi po yung dati kong ordinance hindi po napirmahan eh. So kung di napirmahan ho yun,
hindi ho siya approve. Opo. So wala ho tayong i-amend kung hindi ho na-approve yung original. Kaya So, sino palang gumagawa ng ordinansa sa panahon ni Yorme Isko Moreno noon? Si Yorme ba? Di ba dadaan yan sa City Council? May session yan, di ba? Tapos, hearing. Ayan, may session yan pag-usapan. So, hindi na pirmahan. So, sino ang presiding officer noon? Di ba sa panahon ni Yorme Isko Moreno, syempre, matik yung vice mayor. O, tapos ngayon, ba't ngayon pa ano yan? Pinupost na papirmahan na. Tapos idadamay pa si Yorme Isko Moreno. Masama yung iniisip niyo. Wag naman. Malayo pa kasi ang politika. Kaya, siguro hindi yan pamumulitika nila yan ha. Kasi malayo pa, di ba? Baka tawagin po tayong premature politics campaign, premature campaign. po, bali nag-reapply po uli kami ng bago ngayon. Okay, anyway kasi dapat ho ang nagpapaliwanag ho nito yung author po natin eh. So wala ho siya. So kayo na lang ho, hingi na lang ho namin yung inyo pong kagustuhan. 30 ho ang members po natin ngayon. So ilang taon na ho tayo nag-ooperate po doon sa area? Bali po nag-umpisa kami dyan Padjak 2004, tapos naging kuliglig po kami din. Ito po. What? 2004. Sino bang mayor sa 2004? Kailang mayor na kaya yan, ha? Dumaan na yata si Mayor Lim, si Mayor Estrada. Alam nyo, well, for my own opinion lang naman ito, nagtataka lang po ako. Diba? Toda na po. Apo. So ngayon po, doon po sa ilang years po? Ilang years? 10 years na. 20 years. 20 years na pala. 20 years. Okay, so sa 20 Dalawang years po niyan, sir, meron na ho pa tayong mga kaukulang binayaran na fees sa ating lungsod para Opo, naman bali, ano ho yung mga binabayaran po natin? Bali yearly po, kumukuha po kami ng mayor's permit, individual po. Yung 30 po na yan na members natin, sir, lahat po yan ay merong... Okay. Sir, titignan ko lang ho to. Wala ho pa tayong representative from MTRO. Yes, ma'am. Yung record po natin, ma'am, ng LRT2 TODA, ilan po yung members po nyo dyan? 25 po. Ang latest po na nagpapapermit po sa akin. Pero ilan po yung members daw nila? 30? Ang RMC po nila is 50. Pero ang kumukuha lang po is 25. But 25 lang ho yung nagbabayad. Bali po ang talagang bilang po namin is 30. Kaya lang i-reserve lang po namin 20. Tapos yung active pong kumukuha. Kasi po yung 5 ko, nasa Grab, Construction, tsaka Food Panda po. Ito kasi yung problema ho natin ngayon. Marami ho tayong mga RMC na binibigay tapos hindi ho nagagamit. Tapos yung iba naman ng TODA, nagre-request ng extra RMC. Pero ilan lang ho, ma'am, yung nabibigay sa kanila. Siguro kailangan gawin na ho natin sa MTRO na ayusin ho itong mga RMC ho natin para hindi naman ho masyado na-violate. Di ho ba? Kung talagang 30 ho ang nandoon, di 30 ho yung ibigay natin. Kasi kung yung 50, based sa batas ho natin, yung 50 po, aprobahan ho natin, ibig sabihin ho nun, yung 20 nasaan? So, mahihirapan ho tayong idepensa ho yun. Di ho ba? Kaya nga ho, hindi pwede ho, ma'am, yung
may naka-reserve. Ilang naman hong magpa-amend ng RMC, magdadagdag ho tayo. Pero nakikita ho natin kasi dito, ayaw natin ho na masyadong naabuso. Hindi ko ho sinasabi yung TODA po ninyo. Kasi marami ho kami mga previous committee hearing, sobra hong naabuso. Ang binigay ho namin, 200 RMC, pero ho ang nandun ho na nakapila ho ay 1,000. Katulad ho nun sa District 5, may ganun hong mga insidente. So baka pwede ho, Ma'am Lani. Tama? So, ilan ho ang pumasok ho sa atin dito? Kailan ho sila nag-start? Ito po ay 2023, November 14. So, City of Manila, Office of the City Treasurer, Ma'am Jazz, meron ho ba tayo mga listahan ng LRT 2 TODA kung magkano po yung kanilang pumasok sa kanila? Ang MTRO ay 25 ho ang record ho na pinasok. May master list po dyan ng 2023 hanggang 2024 po. Asan? Nandyan po sa papel po. Pwede sa 25 na po ito ngayon na active, ilan po rito yung mga operator? Ilan ho yung operator at ilan ho yung lehitimong mga membro? Bali, ang operator po dyan is 23. 20. Driver operator na po halos kasi kami lahat eh. Is tigi isang unit. So bawat po. isang operator isang hawak? Isang unit po. Isang unit. Bali lumalabas po kasi kami driver operator na po kami. Okay, yun o maganda kasi driver operator. Doon sa iba, isang operator hawak 5 driver. So yun din ho ang ayusin ho natin, ma'am. Sana. So, just for the record, 25 ho ang binayaran nyo. 25 yung operator, 25 din yung driver. Okay. So, for the meantime, ma'am, yung 50 RMC po natin, i-check po muna natin. Kasi, na-check nyo na ho ba yung LRT 2 TODA? Na-check nyo na ho, napuntahan nyo na ho? Opo. Halos every week po ako dumadaan po sa kanila. So kayo po nagpapa-amend ho kayo na madagdagan to? Sila? Driver po ay... Hindi kasi dito po sa ordinansa ho natin, by including therein its route, measure capacity. So ano ho ang ating... by including therein the loading and unloading areas of LRT 2 TODA. Ano ba talaga yung sadya nyo dyan? Para dalhin lang yung pangalang Yormes Kumorino. Kaya kaloko naman to sila. And Section 2, by including therein its route, measure capacity. So, kung may RMC na ho kayo, doon na lang ho tayo sa loading and unloading. Okay. Committee on Transportation is resume. So, ngayon po, since wala naman po yung atin hong author at alam ko naman ho yung idea na gusto nyo hong iparating, gusto nyo ang City Council magpasa ho ng ordinansa para ho sa loading and unloading. So noted po yan. Pangalawa ho, dito ho kasi kapag papasa ho tayo ng ordinansa loading and unloading, kailangan ho meron ho tayong RMC, route measure capacity na i-approve po. Since usual ho before nag-approve po kami ng 50, pero ngayon po I would like to suggest my colleagues dito sa mga members po ng committee, ito lang naman ho yung pinasa nyo hong membro 25. So mag-stick ho tayo dito sa 25 muna yung punta ho dito. For the meantime ho, hindi ko ho muna to masasubmit for approval sa City Council, pero noted po ito pong sinusulong po ninyo. Partially po kami po, napag-usapan ho namin, okay na ho yung loading and unloading nyo. At yung 25 po,
Kung madadagdagan ng mga miyembro, sabihin nyo lang, napakadali lang kung magpa-approve sa City Council, wala akong problema. Kung meron nung gusto na, meron o palang nadagdag dyan sa LRT 2 TODA. Okay, so sabihin nyo lang at madali lang ho mag-amend ang City Council. Ito naman ho ay para ho sa kabuhayan ng atin ho mga maliliit na mga TODA drivers. At huwag ko kayong mag-alala kung meron ng mga nanghihingi ho sa inyo dyan na may bayad ho. Wala hong bayad ho magpa-approve dahil kahit piso ho hindi ho maniningil ang City Council dahil naniniwala kami na ito ho ay para ho sa kabutihan ho ng bawat isang driver po natin sa TODA. Okay, kung may maniningil ho sa inyo, isumbong nyo ho sa amin, sa mga members ng Committee on Transportation dahil yan ho ang kaayaw-ayaw ho ni Mayora na ang atin ho mga may hirap po na mga Manileño ay pinahihirapan pa. Okay? So pero meron ho tayo, para sa kaalaman ho na lahat, meron naman ho din yung mga kolorum. Marami hong hindi registered, ma'am. Ito siguro, since sila ho ay bago pa lamang, yung mga gusto ho, kasi akala nila napakahirap ho magpa-register. Madali lang ho yan, sulat lang ho kayo. Address po kay Mayora, address po sa Chairman ng Transportation, at sa City Council, at kay Vice Mayor. Aksyonan ho natin kaagad ito. Okay, so far po dapat ito po approve na, kaya lang wala ho talaga yung atin hong author. So baka lang ho busy. Pero magmamanifest na lang ho siya na ito po ay sana ipasa ho sa City Council. Anyway, so yun lamang. Meron pa ho ba kayong gustong idagdag? Wala na po, Mr. Chair. So ang tangi ko lamang hong tanong, ma'am, ilan ho yung pumasok, Ma'am Jazz? Ma'am, ilan ho yung pumasok na bayad ho sa atin ng LRT 2 TODA since nag-start po sila? Meron ho ba tayong record po dyan? Ito po kasi meron ho kayong inisyu ba, ma'am, na resibo? Number MLA 1461237. So, okay naman po to. Good morning po. Yes, ma'am. Wala po akong copy dito ng tungkol sa mga receipts. Pwede po to follow, isasubmit ko po sa inyo. Kasi alam ko every month, humihingi po sila ng copy ng mga nagbayad tungkol sa TODA. And sa pagkaintindi ko po, wala naman nakaspecify doon if it's for LRT 2. Basta mga pangalan lang po ng mga ng payee, ng mga member or ng operator. Pinapasearch ko na po kung ano, yung same report na binibigay po namin sa MTPB yan na hinihingi nila. Ipapadala ko po sa office niyo, ma'am, later. Salamat po. Thank you, ma'am. Hintayin na lang ho na committee yung kung ano ho yung napasok pong bayad nila para ma-justify ho namin City Council na talagang mga law-abiding TODA operators and drivers po ang LRT 2 TODA. At siyempre yung mga nagbabayad, karapatan nyo naman ho na suklian namin ho yung dapat naming na gusto nyo rin ho. Dahil nagbabayad naman ho kayo ng tama. 500, just for the record of everybody, dito ho kasi sa binabayad po natin para ma-register to yung kanila hong tricycle. So, ito po, occupational tax sa MTRO, 120 pesos. Yung police clearance ho, 20 pesos. Health certificate, 50 pesos. MTRO po, para sa mayor's permit natin, sir. Every year yan. Di ba? 200 pesos. MTRO terminal fee, 100 pesos. MTRO registration fee, 10 pesos. MTRO license to operate, 50 pesos. So, MTRO application fee, 15 pesos. So, kada isa hong TODA, ito ho ang karapatang dapat bayaran ho sa syudad po natin na 565 pesos. So, para ho sa kaalaman ng lahat, kung meron ho kayong ganito, ito ho ang ipakita nyo para ho doon sa mga puliso na nanghihingi o nangingikil, pakita nyo ho to. At pwede nyo silang sampahan ng kaso o demanda o complaint
kung meron hong mga pang-aabuso po na ginawa po sa inyo. Okay? Maliwanag po. Apa. Meron pa ho ba kayong gustong idagdag, sir? Bale, Mr. Chair, pwede po akong mag-provide ng Xerox ng mga lahat ng member ko na may permit na kumuha. Sa ngayon naman po, wala naman ho bang kaso ng pang-aabuso sa area? Wala naman po. Ayun. Maganda naman po yan. Okay, so wala na po. Okay, so sa ngayon po, dahil wala po ang ating punong may akda, pero nakita naman ho natin ang mga arguments sa gusto ho ng ating TODA, hihintay na lang ho namin ang formal paper of manifestation from the Councilor Lady Marie Quintos na So, ayun nga po, di ba? So, nakapagtataka lang. Ngayon, in my own opinion lang po, bakit? Yun lang pala ang problema. Pero bakit? Doon pa rin, pangalan ni Yormes Moreno. Pakikomento ng yung mga reaction, opinion po. Comment down below. Pero, ito ang tunay. Ito ang may resibo. O yung panuorin natin mga quiz, mga gayas na talagang ang pagbabalik ng ating Boss Yormes Moreno para sa muling pagbangon ng kabisira ng ating bansa. Bumalik na siya. Kailangan siya ng tao ng mga taga Maynila. Bumalik ka na. Kailangan ka na. Bumalik ka na sa buong distrito. Kaya bahala na po ang Panginoon sa kanya. Alam ko, mananalo siya. We're very grateful, Chichi and I, to the people of Manila whom voluntarily went on their own today. Nakaka-overwhelm lang, no? Na kayo ay sumama sa aming filing. Salamat sa Diyos. Kaya nais po namin siyang bumalik para po ituloy-tuloy pa niya yung nais pa niyang mga proyekto dito sa Maynila. Amen. Makakaasa ka po, Mayor. Suporta namin lahat para sa'yo. District 1 to District 6. Wow. Ibabalik ka namin. Promise yan. Yes. Oh, historic yan ha. Oh, daming tao. 10,000 nautaw. Feeling of candidacy pa. At sa pinalad at 10 ng aming mga kagrupo, maglilingkod po kami ng matino, masinop, at mainam. Siya lang nakapagpaganda ng Maynila. Oh, klaro. Naging maayos, malinis, lahat disiplinado. Lumalapag sa lugar namin. Andito yung nagbibigay sa food pack. Andito yung nagbibigay sa mga senior. Sa mga batang Maynila, ibabalik natin sa simple at magaang na lumang sistema. Dating sistema na mas okay sa mamamayan. Pangatlo, manatag kayo sa tulong ninyo at ng ating mga kasama. Andito si Chichi Atienza at mga congressman natin, mga konsyal. We will make Manila great again. Iwalag tayo, kami nila Chichi at 10 ng aming mga kasama. Pagkulitin kong hindi kayo mapaya at masayang ang suporta nyo sa amin. Magbubuto kami ng trabaho. Kami ni Chichi at Chesa, mga congressman, mga konsyal, kasama kayo, kagapay, kababaihan, kabaka, at lahat ng mga batang Maynila. Together, we will make Manila great again. Manila! God first!
So, ayun nga mga kois, no? Mega love shoutout po sa ating lahat. Basta ha, yung bili ni Yorme Isko Moreno na vote straight po tayo para alam nyo na naman kung pag si Yorme Isko Moreno ay isang ama ng Maynila at talagang ginagawa ang lahat ng kabutihan para sa inyo. Kaya dapat lang vote straight po tayo at walang mahalo sa kanilang grupo. Okay, so for now, I'm Gan Manila. God first, God bless all. Peace. To the city streets, we began to feel the fire.